32 years old na lalaki ba? Pinatay. Oo, pinatay. Diyan sa Linek. Oo, pinatay. As in, kinatay. Hindi naman kinatay, pero, grabe ka na. Parang kinatay na rin, gano'n. Kasi, Hindi siya kinatay. Ikaw naman Ano? yung katay ay tinanggal-tanggal lahat yung buong katawan eh. Ay, gano'n ba? O, sige. Kasi dito nilaslasan ng lang leeg yata eh. sa leeg lang. O, di O, parang hindi katay yung- katay. Anong tawag mo dun? Anong tawag mo dun? Ginilit. Ginilitan. Ayan, Ayun, ginilitan. oo. Oo, may balita rin tayo na yung nahuli na yung suspect. At Iba yata umamin. yung umamin. Yan. Alamin natin kay Arya yung Lea. detalye, oo. Arya Lea, go ahead. Po sa ating mga kapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Wala nang buhay at naliligo sa sarili nitong dugo ang 32 anyos na lalaki na may diferensya sa pag-iisip ng maabutan ito ni Kilang Adorasyon Cabanilla Ipol, isang 65 anyos na ina ng biktima na si Angelo Michael Ipol, residente ng Purok 1, Barangay Linek, Iba, Nueva Ecija. Sa salaysang ni Nanay Adorasyon ng makapanayam natin kahapon, Hulyo 14, taong kasalukuyan, sa impila ng PNP Gimba, bandang 7:30 nitong lamang Hulyo 13, taong kasalukuyan, umuwi siya ng kanilang bahay at nabungaran nito ang anak na nakahiga, patagilid, tuguan at wala ng buhay, gilit sa leeg, na halos mahiwalay na umano ang ulo ng anak niya at ilang tama ng saksak sa likod ang nakita nito. Kaagad namang ipinaalam sa kanilang punong barangay at nirespondahan naman kaagad hanggang sa dumating ang mga kapulisan. Sa una, inaakala nila na nagpakamatay ito dahil nga sa may diferensya ito sa pag-iisip. Ngunit ayon sa panganay na kapatid ng biktima na si Ginang Maricel Manalang, 44 anyos, hindi magpapakamatay o nagpakamatay ang dahilan may mga tama ito ng saksak sa likod. Kwento ni Ginang Maricel Manalang, may nabato di umano ang kapatid ilang linggo na ang nakakaraan. Isang nagngangalang Leonie Carbonel na kapitbahay lang din nila, tinamaan ito sa paa at nagpapagamot hanggang sa kasalukuyan dahil sa tinamong sugat nito. Kasunod nito ay ang kanilang paghaharap na nakakadalawang beses na kasala ni punong barangay Melchor E. Kaatbat ng barangay Linek, Himba, Nueva Ecija. Kahapon ating napag-alaman na isang nagngangalang Jojo Carbonel na nasa 8 gulang, presidente ng Purok 1 ng parehas na barangay, at asawa pala ito ni Leonie Carbonel at nasa kustudiya ng mga kapulisan at hawak ng investigator na si Police Corporal Wright Madrid, ang suspect para sa ilang mga katanungan. Kasamang Army at kasamang G, sinubukan natin kahapon sanang makausap ang anak ng suspect, ngunit hindi po tayo napagbigyan. Samantala, hindi rin po natin naabutan kahapon si punong barangay Kabatbat sa kanyang tahanan para sana makuhanan ng ilang katanungan hinggil sa kaso ng pagpaslang sa isang tao na may diferensya sa pag-iisip. So pansamantala, ito pang inyong Arya Lea para sa balitang lokal ng radyo nating Gimba, 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. So, yung bang sinasabing suspect ay ngayon ay nasa custody na ng polis? Ibig sabihin ay pinauwi o inimbitahan lang at pinauwi o nandun sa police station ngayon? Chappy. Yes, ayon kahapon sa kwento ng... Arya Lea, hindi Walang maganda yun. marinig. Arya Lea. Arya Lea. Nawawala yung ano mo, boses mo. Chappy. Ano po yung kasamang G? Garbled. Ang yung tanong ko ay kung yung suspect o yung inimbitahan ng police ay nasa custody pa nila hanggang ngayon? Opo, nasa custody po ng PNP kasamang G. Mula kahapon, nang maabutan natin mga alauna ng hapon, nandoon siya. Nakita po natin ng personal, pero ang pagkakalam po, hindi na po talaga siya makakalabas.
Oo. Naintindihan mo yun? Oo nga, medyo malabo pa rin eh. So, magpa-file ng kaso yung PNP at saka yung pamilya laban doon sa suspect. Dinalak po sana natin makausap kanina si Kapitan Kabatbat. Sabi po sa atin ng isang konsyal sa barangay, si Kapitan Kabatbat ay kasama ng pamilya na maglalakad ngayon sa piskalya para masampahan ng kaso ang suspect. Okay, sige. Maraming salamat, Arya Lea. Sige po, maraming salamat po. Grabe, ano? Parang karumal-dumal yung ganung klase ng pagpatay. Kung sakali mang may depresya sa pag-iisip, di ba, no? At nakapanakit at dinidinig sa yung kaso sa barangay. Ganun na lang sana para hindi ilagay sa kamay yung yung batas. So, tapos kung may problema din sa pag-iisip yung para hindi rin naman maging violente at makapanakit ng kapitbahay, yung pamilya rin sana ay hindi lalapit sa mga pupwedeng tumulong sa kanila. Halimbawa, patingin sa doktor, kung wala talaga, humingi ng tulong sa barangay, ipagamot, pakonsulta sa doktor, o kaya naman meron naman kasing mga institusyon na pupwedeng pagdalhan ng may mga ganyang problema sa isip. Radio Natin.